Hello Aris Collective, Sun, Moon and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat and welcome to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong March 31 to April 6 sa mga Aris po dyan na nag-celebrate ng birthday ngayong linggong ito. Happy birthday po sa inyo at naway magkaroon kayo ng masagana, masaya at very festive na birthday this week for March 31 to April 6. Naway magkaroon kayo ng magandang kalusugan and hope all of your desires come true. So congratulations po. Bagong taon to, dumagdag sa inyong buhay at magpasalamat tayong lahat sa Diyos sa inyong buhay at magandang selebrasyon this week. Sa nagkatanong nga po pala for inquiries about personal reading. Sa ngayon po, wala po muna tayong personal reading dahil medyo busy po ako sa aking work, day job ko po. So, may mga bagay po ako na hindi ko maasikaso this time. Punong-puno po ang aking schedule. At sa ngayon po talaga ay hindi ko po muna magbigyan ng oras ang mga personal reading po. So soon, kapag po naging maayos ng ating schedule, babalitaan ko po kayong lahat kung kailan po magiging bukas ang ating personal reading. Maraming salamat po sa inyong mga inquiries sa mga tungkol po dyan. Maraming salamat po. Kung rin nyo po yung mga resonate kayo and leave the rest, sa ating pong reading, iba pong mga bagay, ibang impormasyon ay para sa ibang Aries po yun. Okay po? And thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, at sa lahat po na hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong tulong, generosity, at kindness sa ating channel. Sobrang na-appreciate ko po ang inyong pagmamahal sa ating channel. Start na po tayo. Ano ang naghihintay sa Aries this March 31 hanggang April 6? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Knight of Wands. Good news. In the area of what you want, you have the Four of Pentacles. Ooh. In the area of what you need, you have the Hierophant. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Hermit card. In the area of your near future, meron kang Two of Pentacles. In the area of your challenge this week, Aries, meron kang Page of Pentacles. In the area of your fortune, meron kang Knight of Pentacles. So, meron kang planong nagbubunga this week. Congratulations. In the area of your divine advice, meron kang the Devil card at the Lover's card. Ooh, very meaningful. Pag-usapan natin later. At ang outcome mo this week sa lahat ng Aries, yung mga mag-birthday at saka hindi rin, at nag-aabang pa ng birthday sa mga susunod na mga linggo, you have the Six of Cups. Ooh, a gift coming from someone. Nostalgia also. Pag-usapan natin yan later. At the bottom of your deck, meron kang Eight of Pentacles. This time, nag-work ka daw. Meron kang something na pinag-aaralan, pinagkatrabahuhan, nilalaanan ng oras, nililinang mo ang iyong kakayahan. For others, parang this time, nagsimula na magkaroon ng paggulong yung tinatrabaho mo. Kayo ba ay matatanggap this week sa iyong binabalak katrabaho o kaya unti-unti mo naman nakikita yung paggulong o pag-asenso ng negosyong sinimulan mo. For others, makakarinig ka ng good news this week about a certain job. Whether tanggap ka na o di kaya ay malilipat ka na sa mas magandang trabaho o meron ng kalinawan about a certain job. But I'm also feeling for others, for other Aries po ito, na parang this time mapapansin na yung galing mo, recognize ka na, papahalagahan ka na, at i-recommend ka ng someone powerful to get another job or to get higher raise or higher position somewhere in those areas. So congratulations Aries, may paglago sa iyong mga tinatrabaho at na unti-unti ka na nakikilala at napapansin at napapatunayan mo na kaya mo yung mga bagay na ginagawa mo. Okay? In the area of your core energy this week, Aries, you have the Knight of Wands. Good news paparating sa iyo this week. Like I've said kanina, sa trabaho ito related to sa mga bagay na tinatrabaho mo, not necessarily career o job, di ba? Yung tinatrabaho mo this week, whether meron kang passion project, nag-aayos ka ng bike, o kaya dumibili ka ng ganito, may tinatayo kang negosyo, yung mga bagay po na pinagtatrabahuhan mo this week, yung pinagpapawisan mo, pinaglalaanan mo ng oras, atensyon, pagod, yung talagang yung buong puso mo at saka dedication mo ay nakatuon doon. So there's good news. I'm hearing parang ikaw maaprubahan, o kaya yung hinihintay mo na papeles na parang yun na lang kailangan ko para umandar na to, para umalagwa na, andyan na paparating na. I'm hearing for someone that you've been really recommended by someone, nakapansin ng skills mo, na parang, uy, magaling yan si Aries, lumabas yan o nakaraang ganito, ginawa niya yung ganyan, o kaya sila yung nagtayo ng ganyan, i-recommend ko sa'yo kasi magaling sila, marunong siyang mag-ayos ng ganyan trabaho. So there will be recommendations about you, and people are gonna see your potential, okay? The Knight of Wands being clarified by the Three of Swords. Okay, dito sinasabi sa iyo, Aries, na yung mga bagay
Run from the things that makes you parang entangled with the past. And also learn from all those things, kung ano yung mga natutunan mo. I don't know why, pero parang merong something in your past na paulit-ulit na bumabalik. Kaya parang feeling mo, ang bagal ng andar, ano? Meron ka bang mga problema in the past, whether past lover, or past job, or past mistakes, past rejections? Meron ka bang na-lay off ka ba sa isang trabaho, tapos parang nagkaroon ng conflict doon? So, itong heartbreak na to, heartache, and pain and sorrow, nakaka-apekto sa mga bagay moving forward. And you have to work on these things. Isipin mo na lang kung gaano ka natuto sa mga bagay na yon, and use that as vessel, as fire, as your gasoline to move forward, okay? Kaya patuloy ka sumugod sa laban kasi may good news pa parating sa'yo. Learn how to heal this time. Parang subukan mong, wag namang, I don't know why, pero ang dali-dali sabihin, di ba, na move on, o kaya i-let go mo na yan, o kaya move forward ka na, nakakaraan na yun, tapos na yan. Pero syempre may mga bubog tayo, di ba, may mga memories tayo, talaga ang hirap-hirap tanggalin. Pero this time, you're being encouraged to really let it all go and learn from them and use all those lessons para this time, pagpasok ng swerteng ito, ng good news na ito, ay kayang-kaya mo na siyang harapin at hindi na mangyayari yung mga pains na nangyari in the past, okay? In the area of what you want, meron kang Four of Pentacles. I'm seeing here na gusto mong linangin yung mga bagay na meron ka bang tinatayong bahay o kaya binibili na pinag-iipunan na kotse o kaya pinag-iipunan na property. Seeing here na parang nasa isip mo ngayon na pagtayo ng mga bagay na yan o pag-acquire ng mga properties o material things na mahalaga para sa'yo. Nag-iipon ka ba para sa tuition fee ng mga anak mo o pambili ng insurance for others? Nag-iipon ka ba o malaki ang gastos mo ngayon for your health? Meron po ba kayong iniindang sakit ngayon at nag-iisip ka ng mga paraan kung paano ka makaipon ng pera o panggastos sa mga medical bills mo? For others, nakikita ko na naghahanda ka for something. May iniipon kayo, meron kang pinagkatrabahuhan na ipon for a bigger thing, whether going abroad, nag-iisip ka na ba mag-abroad, kaya kailangan mo na malaking pera now so that may pamasahe ka papunta doon at meron kang pocket money so that pa nagsimula ka doon ay hindi ganun kahirap. For others, nag-delegate ka ngayon ng mga bagay sa negosyo mo and you're thinking, paano ko mahikip yung capital ko o paano ko makukuha yung kita ko na hindi palugi ang aking negosyo. So you're thinking a lot of things and trying to embrace everything that's important to you, whether mga anak mo din yan o karelasyon. Masyado ka rin bang nahihirapan ngayon sa iyong relationships and you want to keep them all together and iniisip mo kung paano ko sila makikip in order for me to have a harmonious relationship. Meron bang gumugulo sa inyong relasyon this time? Para sa ibang Aries po yan, ha? The Four of Pentacles being clarified by the Hierophant. Dalawang beses lumabas ang Hierophant dito. I'm seeing here na kailangan mo doon ng guidance. Kailangan mo ng someone who will help you, who will guide you and give you additional advice or additional push or information o kahit support pan lang, kasi parang feeling ko you've been working so hard and you've been very eyeing, parang ina-eye mo masyado, nakafocus ka doon sa mga bagay na gusto mong makuha at ma-acquire this time, whether trabaho yan o negosyo o pang personal na kalinangan mo sa mga dreams mo. And you need someone to guide you, to give you those advices sa parang, ito ang direction mo, ito ang gawin mo, baka pwede to sa'yo, magaling ka naman sa ganyan. Kasi minsan clouded din tayo sa mga pansarili natin mga pangarap, pansarili natin mga nakikita. So minsan kailangan natin ng someone to really help us. Pero nasa sa'yo pa rin naman, Aries, diba? Nasa sa'yo pa rin yung final decision at kung anong gusto mong gawin. Okay? In the area of what you need, like I've said dito, kailangan mo ng Hierophant. You need someone to really tell you pambalanse. Parang kailangan mo lang someone na magbibigay sa'yo ng balanse. Ito pwede mong gawin, ito ang gusto mong gawin. So ikaw, pag-iisipan mo kung paano yan. For others, I'm seeing here na parang there will be development in your home, whether bahay po yan o sa lupa na binibenta o binibili. I'm hearing something about a house, getting married, getting proposed to. Also, for others, I'm really hearing na kailangan mo daw pagtuunan ng pansin ng iyong relasyon sa loob ng bahay. Meron ka bang problema sa iyong mga anak, sa iyong mga magulang, o sa iyong karelasyon? Meron ba kayong hindi pagkakaunawaan? Should work on it. I'm hearing. May dapat plansyahin sa relasyon o mga impormasyon tungkol sa pamilya para hindi na humaba yung mga problema. Okay, Aries? The Hierophant is being clarified with the High Priestess. Pagkatiwalaan mo yung intuition this time. Pag nararamdaman mo na parang may mali dito, parang meron kong dapat malaman na hindi ko alam. So, paganahin mo ang iyong intuition, ang iyong
kutob ang iyong gut feel and ask people, ano ba itong nangyayari? Meron bang problema? Meron ba tayong dapat pag-usapan? For others, tungkol ito sa iyong morality also, yung mga values mo, wisdom mo, kailangan nasa tama ka pa rin at huwag kang malalansing at huwag kang mag-give in sa mga tao na nagbibigay sa iyo ng temptations. Okay, Aries? Be traditional also in your approach in your life sa iyong pamilya. Make sure na bawat aspeto niyan ay nakatuto ka para manatili ang pundasyon ng iyong pamilya. Okay, Aries? In the area of your what's affecting your current energy, you have the Hermit card. In order for you to really push through sa mga bagay na ito with a good news at gamit ang mga pinagdaanan mo in the past, I'm seeing here na parang nag-isolate ka. May mga bagay kang nililihim, may mga bagay ka ng pinagdadaanan na sinosolo mo lang at hindi mo sinasabi. Dahil siguro ayaw mo rin maka-apekto sa ibang tao o maka-abala o kaya feeling mo hindi mo kilala kung sino yung mga pagkakatiwalaan mo sa mga impormasyon o mga gusto mong sabihin. Kaya takot ka rin ma-judge, ano? Parang takot ka rin na parang huhusgahan ka nila once mag-open up ka sa mga problema mo o sa mga kinakaharap mo. I'm seeing here na kapag kompleto ka, kapag buo ang cup mo, yung iyong cup, pag punong-puno yan, hindi mo nakakailanganin ng ibang tao para maging maligaya ka o para ma-feel mo na kompleto ka. Once you feel complete, once you are empowered within you, kayang-kaya mo kahit solo ka, Aries. And ilaban mo tong mga bagay na ito kasi nakikita ko talaga may good news pa parating. Gamitin mo yung mga struggles mo at mga pain. Use those lessons as your fuel talaga moving forward, okay? The Hermit card's being clarified by the World card, yes. May gusto ka nang tapusin, may gusto ka nang i-closure, meron ka bang sa buhay mo ngayon, sa relasyon mo, may mga parang feeling mo, hindi ko na, itong taong to, hindi ko na to kailangang maging parte pa ng buhay ko. Kailangan ko na mag-move forward. I need to be alone this time and walk this world alone. Parang gusto ko munang magkaroon ng adventure ng sarili ko. Kilalanin ang sarili ko, hanapin ang sarili ko, magkaroon ng bagong simula with someone else or kahit alone ka man lang. And see the beauty of the world nang wala yung mga taong yun na nakasakit sa'yo. At saka feeling mo hindi na kailangan sa buhay mo. I'm also seeing here na ready ka na to take a new life, to take a new start. At I don't know why, pero nakita ko someone na lilipat ng trabaho, lilipat ng school, lilipat ng environment, someone who also will go out of the country, o magbabakasyon panandalian with the first week of April. Parang nag-refresh ka, nag-recharge, or finding yourself somewhere else, okay? In the near future, Aries, meron kang Two of Pentacles. I'm seeing here, finding balance. With the letting go and moving forward, taking everything solo, fighting for your dreams, and getting this good news using all of your struggle as your fuel, as your starting point. I'm seeing here na babalik na yung balance ng life mo. Nararamdaman ko na parang ang dami mong pinagdaanan in the past, ang dami mong gustong maabot, ang dami mong gustong marating. Kaya lang parang ang hirap, ang dami mong pinaghihirapan, pinagkatrabahuhan just to get there. And in the near future, I'm seeing the balance. Parang unti-unti mo na makikita yung paggaan. Yung parang smooth sailing ang lahat. Hindi ka na nahihirapan sa trabaho. Hindi ka na nahihirapan mag-commute. Naiintindihan na ng pamilya mo yung trabaho mo o yung sitwasyon mo. Yung relasyon mo with your family, maganda na. Open na yung communication ninyo. Naayos na yun. Dapat ayusin with this Four of Pentacles, like I've said kanina. Ay, dito pala sa Hierophant and the High Priestess na parang may problema with family members o taong importante sa'yo. So this time, I'm seeing talaga with the balance in your life. So congratulations. The Two of Pentacles is being clarified by the Page of Swords. So this time, I'm hearing parang you are empowered na this time. Meron kang dapat pag-aralan o dapat alamin na impormasyon with other people. Make sure that every step sa buhay mo ay nakikilala mo at alam mo yung mga bagay na pasikot-sikot. Because minsan pag sobrang busy natin sa ibang bagay, nakakaligtaan natin yung isang aspeto and then magugulat na lang tayo, ay, may problema pala doon, may nangyari pala doon, and then mabubulaga ka na lang, hindi mo alam na dapat pala matagal mo na yung inasikaso, hindi mo lang napansin because you're too busy with other things. So this time, make sure that every aspect of your life ay natutugunan mo ng atensyon para kapag nagkaroon ng aberya, agad-agad mo siyang masusolusyonan at mananatili ang balanse sa life mo. For others, I'm seeing here na may parating na communication sa'yo, an information, because Page of Swords is all about information, whether sa chat, sa internet, sa social media mo, o kaya sa text, na magbibigay sa'yo ng information about something,
And I'm hearing that will restore the balance in your life. Halimbawa, darating na yung swerte na hinihiling mo, o kaya sweldo, pagtaas ng sweldo, o aumento sa sahod, o kaya yung job order nandyan na. So that information na marinig mo parang go signal, o approve ka na, o pwede ka na doon, will restore the balance. Makikita mo na yung parang, okay, nakuha ko ng informasyon na to, okay na ako. Gets ko na. Makaka-let go na ako at mawawala na yung worries ko sa ibang bagay, ganyan. So, in the area of your challenge this week, Aries, meron kang Page of Pentacles. Challenge sa'yo ang focus. Yes, you want to protect something, you want to level up in life, pero ang kailangan mo mentorship and guidance and intuition. Gusto mo na magsimula on your own, kinakanya mo yung mga problema mo, alam mo yung mga gusto mo, pero ayaw mo makaabala ng ibang tao. Ayaw mo sabihin sa iba yung plano mong gawin. Pero ang problema sa'yo this week, Aries, is focus. Gano'n ba kahalaga sa'yo yung isang bagay, priorities? Make sure na hindi ka nagkapalingat-lingat o nadidistract with other endeavors sa life mo. Always ask yourself, bakit ba ako nag-focus sa bagay na ito? Gano'n ba ito kahalaga sa akin? Pag na-realize mo na at nasagot mo na yung dalawang bagay na yan, marirealize mo kung nasaan sa listahan ng priority mo ang bagay na ito. So ask yourself, ito bang pinagkakakitaan mo na o tinatrabaho mo na ay sobrang mahalaga ba yan? So mag-focus ka dyan and make it your top priority, okay? The Page of Pentacles being clarified by the Lovers card. Yes, ask yourself, gaano ba ito kahalaga? Because Lovers is all about choices. Choice mo sa love, choice mo sa person mo, choice mo sa career path, o choice mo sa negosyo o trabaho. So make sure na kung gaano ba siya kahalaga, pahalagahan mo siya, mag-focus ka doon, lahat ng atensyon ibigay mo, make sure na every detail ay tinitingnan mo mabuti. Kung gusto mo manatili sa life mo yan at yumabong at mapakinabangan mo for a very long time, focus is the key, okay? In the area of your fortune, ito naman ang maganda. Kung ikaw ay madaling madistract at madali kang panghinaan ng loob, parang urong-sulong ka, yan ang challenge sa'yo this week. Ang fortune mo naman ay plano. Mabibigyan ka ni God ng magandang plano this week. Parang merong enlightenment na parang, okay, ito pala kailangan ko gawin. Darating sa yung magandang idea this week na parang, okay, ito muna gagawin ko bago ako pumunta doon. Then pag nakuha ko na yun doon, dito naman. So meron kang malalatag mo ng maayos, ng malinaw sa isip mo yung mga kailangan mong gawin. I'm hearing huwag ka magmadali, relax ka lang. Pakonti-konti mong isipin yan and then work on also your patience and also your knowledge. Minsan may mga bagay tayo na hindi alam pero wag mo masyadong bugbugin ang sarili mo sa mga bagay-bagay na yan. Natural lang na may mga bagay ka pang kailangang alamin, kailangang pag-aralan. So, bigyan mo ng space sa sarili mo para matuto at saka para busisiin ang mga bagay-bagay in a natural way. Huwag kang magmamadali, huwag kang mafufrustrate and plan ahead. Okay? I'm also hearing for others, meron kang pinagplanuhan in the past na ngayon magkakaroon na ng bunga. So, congratulations, Aries. So, the Knight of Pentacles being clarified by the Chariot card. Like I've said, may planong nabuo, may planong ginawa ka in the past, and now aanihin mo na siya at dire-diretso ka na. Ano yung pinagplanuhan mo? Nagplano ka ba mag-exam for something and then ginawa mo? Now yan, dire-diretso na. Makukuha mo na yung sagot. For others, kung may tinrabaho ka, pumili ka ng matagal sa isang work, tapos nag-apply ka and then daming mga requirements na papers, ginawa mo lahat ng bawat step. You have been patient, very very patient sa bagay na ito. Ayan na. This time, sabi sa yung fortune area, dire-diretso na ang pagpasok nitong bagay na ito at smooth sailing na from now on. Congratulations, Aries. In the area of your divine advice, meron ka the Devil card and Lovers card. Dalawang beses pa lumabas ang Lovers na to. So, ibig sabihin, Aries, this week, kailangan mong pagtuunan ng pansin ang mga choices mo. Yung mga bagay na pinipili mo, mga bagay na tao na importante sa'yo. So, make sure that your priorities are very clear this time. Sinasabi rin dito kung gaano kahalaga ang isang bagay, kailangan mong putulin yung mga kadena na pumupulupot sa'yo para hindi mo ito mapangalaga ang mabuti. Halimbawa, kung mahalaga sa iyo ang trabaho mo pero lagi ka namang nainom tuwing gabi o kaya lagi ka nagimik kaya pagdating sa trabaho hindi ka masyadong nagpa-perform ng maayos. So make sure na yung mga bagay na nagpapahila sa iyo pababa, yung bisyo o kaya maling habits, maling paniniwala sa sarili mo, yung mga iniisip mo lagi na dinadown mo sa sarili mo, o kaya mga toxic friends, toxic people, o kaya mga toxic relationships. Now is the right time for you, sabi sa'yo, paalala sa'yo ng spirit guides, na tignan mo ng mabuti yung mga bagay na yan at ask yourself, are they still needed sa life ko? Nakakatulong pa ba sila? So this is the right time for you to cut
cut the relationships or connection sa mga bagay at mga tao na nagpapabagal sa'yo at humihila sa'yo pababa, okay? The devil card is being clarified by the star, yes. Hinahadlangan nito ang iyong mga pangarap, ang iyong mga manifestations. So make sure na always positive ang iyong energy, hindi lang within you but also around you. Hindi mo kailangan ng mga negang tao o yung mga bagay o mga tao na humihila talaga sa iyo, na pumipigil sa iyo to acquire the better self of you. Parang kasi ang dami-dami potentials ang lakas ng potentials mo, Aries, pero parang humihina ka o lumiliit ka because you're surrounded by negative energy, whether negative people or negative habits mo o mga bagay na mali mong ginagawa, okay? At maling thinking. The Lover's cards being clarified by the Page of Wands. So maging excited ka daw ulit sa mga bagay na pinipili mo. May mga pangarap ka ba na parang nanliliit ka o parang wala ka ng ganang abutin? O mga goals na parang feeling mo, hindi ko na maaabot yan, pinanghinaan ka na ng loob. Wala ka ng motivations o wala ka ng lakas to push through. Your spirit guides are telling you na ilaban mo pa. You have what it takes. Ma-excite ka sa mga bagay na gusto mo. Ma-excite ka sa mga paparating sa'yo. Huwag kang matakot, sumugod ka, lumaban ka. Kung talaga naniniwala ka na para sa'yo yan, ilaban mo. You're attracting the frequency na iniisip mo So make sure that your mindset is very positive para ma-attract mo yung positive results. Okay, Aries? Pag-usapan natin ng iyong outcome na 6 of Cups later. Let's have additional messages from the Divine. First, number 64. Kung importante po sa inyo number 64 or 6 and 4, this is a confirmation that this reading is for you. Wasp Spirit, nakita mo kayo ng wasp anywhere, whether pictures, personal or internet o napag-usapan. This is a confirmation that this message is for you. Sometimes, life stings. Yes, nasa core mo yung heartaches mo before. Minsan talagang nakakasugat ang buhay. Dahil mo kailangan pagdaanan, gulong-gulong, pero ganun talaga ang buhay, di ba? Ang importante, babangon, lalaban, matututo, at patuloy na lalaban sa life. Okay? Another message, it's okay to go after what you want. It might just want you to. Like I've said, yung frequency mo, na kailangan ipaglaban mo yung mga bagay na gusto mo and go for it at malay mo, magustuhan ka rin ng mga bagay na pinaglalaban mo, di ba? And magkakaroon ka ng correlation with your spirit above. Okay? Yung mga gusto nilang mangyari for you, ay gagawin mo rin. Ito ang area na kailangan pag-focusan this week, Aries. Empathy. I am open to seeing both sides of a situation. So make sure na bukas ang isip mo this time, you're understanding, know na yung ibang tao ay may pinagdadaanan din, kaya huwag kang harsh at huwag ka ring rough sa ibang tao. Make sure that you understand them, you understand yourself para harmonious ang relationship mo within your community and within your circle, okay? Your outcome this week, you have the 6 of Cups. I'm seeing here gift. May gift daw paparating sa iyo this week dahil birthday mo siguro. Sa ibang Aries po na yan, sa March 31 to April 6. Meron bang paparating na gift for you? Reunion for some. You'll be meeting a lot of people from your past. Yung mga taong matagal mo nang hindi nakikita. Parang yan, kakaroon kayo ulit ng meet up. For others, I'm seeing here na yung childhood mo, parang tuwang-tuwa kasi parang this time may maaabot kang pangarap mo nung bata ka. And magkakaroon ka ng reflection from your past na parang, okay, much better pala ako ngayon kaysa dati. And I'm healing my inner child. Na parang tuwang-tuwa ka kasi ang layo na narating mo. And you are happy where you are right now. And you are also excited for your future. So congratulations, Aries. The 6 of Cups being clarified by the 6 of Wands. 6 is all about reflection. And yes, like I said, reflection ito because meron kang nostalgia. Nafe-feel mo na parang, dati pangarap ko lang to, ngayon, aabutin ko na, ngayon gagawin ko na. Dati, ang layo na narating ko, ang dami ko pinagdaanan. So 666 all about reflection and release also of those painful memories in the past. Now is the right time for you to stand up and fight for things na gusto mo mangyari in the future because nakikita ko ito, victorious ka at maabot mo yung mga bagay na gusto mo. People are congratulating you, applauding you, and seeing how far and how hard you sweat and how far you've come sa life mo. So congratulations, Aries. Yan ang iyong March 31 to April 6 reading. 10 kayo nakarelate, 10 kayo nakaresonate. Comment down below. I'll be reading your messages. Happy birthday ulit sa mga nag-celebrate this week. Thank you again for watching. This has been James. For James Tarot Page, God bless everybody.